Walang kahit anong klase ng insurance na magko-cover ng isang unfortunate event na nangyari na. For example, car insurance. Kapag nabangga ka na, hindi ka pwedeng kumuha ng car insurance para sagutin ng insurance company yung pagpapagawa sa sasakyan mo. Kasi imagine nyo guys bakit papayag si insurance company na laki nung ilalabas niyang pera para ipagawa yung sasakyan mo, tapos ikaw ang liit lang nung babayaran mo? Same thing applies pagdating sa mga health insurance, mga HMO, mga critical illness plan. Ang liit-liit lang ng premium na huhulugan mo o yung bayad sa insurance, napakaliit lang nun compare doon sa presyo na sasagutin ng insurance company if may mangyari sa'yo na medical emergency, na confine, or nagkasakit ka. So sa ganitong situation wherein naka-confine ka na, hindi ka na talaga makakakuha ng health insurance na magko-cover niyan. Kasi syempre, malulugi naman yung insurance company. Ang liit ng bayad mo, ang laki nung ilalabas niya. Pero, bakit pwedeng kumuha ng insurance kung wala pang nangyayari sa'yo? Because at the end of the day, tumataya pa lang naman si insurance company sa'yo. Kaya maliit yung binabayaran mo versus dun sa insurance coverage mo kasi hindi pa naman sure na mangyayari yung negative event. Ang mga insurance ay nasa risk-sharing business. Hati kayo ng insurance company sa risk. On your end bilang kliyente, willing ka na maglabas ng ganito kalaking amount na just in case may mangyari nga sa'yo, may makukuha ka na certain coverage. But of course, kung walang mangyari sa'yo, hindi mo makukuha pabalik yung pera mo most of the time. Doon naman si IND Insurance Company, willing siya na tumanggap ng ganitong amount lang, hindi masyadong malaki. And in case na may mangyari sa'yo, saka kanya bibigyan ng malaking amount or saka niya sasagutin yung nangyari sa'yo. But all along, syempre, tumataya siya na sana walang mangyari sa'yo. Kaya naman sa situation wherein nangyari na yung negative event, wala na po talagang insurance company na mag-cover sa'yo.